What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, meron tayong kakaibang ibabalita, no? So, about ito sa Evergrande, no? Isa to sa mga bagay na talaga na, isa sa mga news about sa financial industry, no? Na talagang binantayan ko nung year 2021, no? Kung saan nagkaroon din talaga ng, parang inililink din yung pagbagsak ng market dahil dito sa Evergrande, no? Ngayon, pinag-post ang Coin Bureau kung saan ang sabi nila is breaking, Chinese tycoon behind the Evergrande's collapse sentenced to life in prison. So si Hui Kaiyan was convicted of 8 financial crimes with all his property confiscated and his companies fined $2.3 billion. Once China stopped selling developer, Evergrande become the world's most in-depth before defaulting in 2021. So, ang laki ng utang nila. Its collapse left an estimated 1.4 million homes unfinished, which helped trigger China's property crisis, no? So, isang malaking development ang nangyari sa China na dapat nating pag-aralan, lalo na kung ikaw ay may condominium, house and lot, investment, housing loan, o kahit simpleng ipon lang. Yung founder ng Evergrande na si Hui Kaiyan, dating isa sa mga pinakamayayamang tao sa Asia, ay hinatulan ng life imprisonment matapos makonvict sa 8 financial crimes. Kasama dito yung mga fundraising fraud, misuse ng funds, illegal loans, security fraud, at saka bribery. Inutos din ng korte na kumpiskahin yung kanyang mga personal asset habang ang Evergrande ay at pangunahing property ay at subsidiary din nito ay pinagmulta ng kabuuang humigit kumulang na $2.35 billion. Ang mas mahalaga dito ang tanong, ano ang koneksyon nito sa mga ordinaryong Pilipino? At posible pa tayo na magkaroon ng senaryo na parang Evergrande dito sa Pilipinas? So, hindi ibig sabihin ito na may isang Philippine company na eksaktong kapareho ng Evergrande. Ang lesson dito ay tungkol sa utang, real estate, pre-selling, cash flow, at risk. Kapag masyadong malaki ang isang kumpanya para bumagsak. Una, ano ba yung Evergrande? Para mas maintindihan natin yung nangyari, isipin natin yung isang developer na sobrang laki. Nagbebenta ito ng maraming bahay at condominium, pero para makagawa ng maraming project, kailangan ito na napakalaking kapital. At kapag hindi sapat yung sariling pera, syempre, uutang ka. Ang problema ay kapag naging cycle na, uutang, gagawa ng project, magbebenta, gagamit ng bagong financing, gagawa ulit ng bagong project. Kapag tumaas yung property prices at patuloy na ang demand, mukhang gumagana yung sistema. Pero kapag bumagal yung sales, doon mo makikita kung gaano kalaki ang tunay na problema. Evergrande eventually becomes the world's most heavily in-debt property developer with liabilities exceeding $300 billion. Nag-default sila noong 2021 at kalaunan na nagpinag-utos na talaga yung liquidation. At ang pinakamasakit dito, hindi lang shareholders yung mga naapektuhan, pati mga ordinaryong home buyers o mga bumibili. Maraming housing project ang hindi natapos at ang collapse ay naging bahagi ng isang malawakang property crisis sa China. So, bakit delikado ang real estate debt? Ito ang isang bagay na dapat maintindihan ng ordinaryong investor. Kapag bumili ka kasi ng bahay, nagkakalaga kunwari ng 3 million, so hindi ibig sabihin na 3 million agad ng cash na hawak ng developer. So, may construction cost, may lupa, may contractors, may financing, may taxes, may employees. At maraming expenses bago pa talaga maging completed yung property, kaya mahalaga yung cash flow. Halimbawa, may developer na maraming pre-selling project. Maraming buyers na nagbabayad ng reservation at mga installment. Maganda yung sales. Pero kung ang cash na pumapasok ay hindi sapat para supportan yung construction, mga debt obligation, pwede magkaroon ng problema. At kapag sabay-sabay na humina yung sales, pwede nga maging domino effect. Bumabagal yung construction, nawawala ang confidence, bumababa ang sales, nahihirapan magbayad ng utang, lalo pang bumabagal ang construction. At delikado yun. Ngayon, i-relate natin dito sa Pilipinas. Dito nagiging interesting yung Evergrande story. May mga Philippine real estate markets tayo na may mga condominium, subdivisions, house and lot development at saka maraming pre-selling projects. At syempre, hindi natin dapat sabihin na Evergrande na rin ang Pilipinas. Maling conclusion yun. May sariling regulatory system ang Pilipinas kabilang ang Department of Human Settlements at Urban Development o DHSUT. At mahalaga malaman na ang buyers ng mga subdivision at condominium projects ay kinakailangan registered at licensed ng DHSUD bago ibenta. Meron din buyers protection na proseso na para sa mga buyers na may mga problema sa developer. Kabilang ang paglapit sa
DHSUD at Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Pero kahit may regulation, hindi ibig sabihin na zero risk ang buyer. Ito ang importanteng lesson. Halimbawa, nagkaroon ng pre-sale ng kondo. Sabihin natin bumili ka ng 4 million pesos na condominium. Pre-selling. Maganda yung showroom, maganda yung model unit, may swimming pool, may gym, may magandang rendering ng building. At sinabi sa'yo, sir, 2 taon na lang, turnover na. Siyempre nagulog ka. Pero habang tumatagal, napapansin mo na mabagal yung construction. Tapos may mga delays, tapos may mga bagong announcement, tapos may mga bagong target completion date. Dito kailangan mo maging alerto. Hindi dahil delayed yung isang project ay automatic na evergrande na kagad yung situation na yon. Pero dapat mong itanong, anong dahilan ng delay? May valid explanation ba? Ano ang financial condition ng developer at ano ang status ng mga project license? Ano ang nakalagay sa contract to sell? At higit sa lahat, may mga sapat bang financial capacity ang developer para tapusin yung project. At dito napapasok yung isang malaking mistake ng mga buyers. Minsan, ang tinitingnan lang natin maganda ba yung kondo? Dapat kasama rin sa tanong, maganda ba yung financial health ng developer? Sino yung developer? May ano yung track record? Ano yung mga dating project? Natapos ba sa oras? May existing mga complaints ba? Ano yung mga project status at mga legal ba yung mga project? Mismo ang DHSUD ay nag-a-advise sa mga prospective buyers na i-check ang developer's identity and track record. Certification for registration, license to sell, pati mga actual project site at terms ng contract to sell. Sa pang lesson, wag kang maengganyo dun sa mga mura lang ang monthly. Ito yung psychological trap. Halimbawa, 10,000 lang kada buwan. Mukhang affordable, pero ang tanong, magkano yung total? Magkano yung down payment? Magkano yung interest? Magkano yung amortization pagkatapos ng turnover? May mga association dues ba? May mga taxes, may parking, may mga miscellaneous fees. At kaya mo ba itong, kaya mo bang bayaran to kahit mawalan ka ng trabaho ng mga ilang buwan? Kasi ang tunay na resign hindi lang kung kaya mong bayaran ngayon. Ang tanong dito, kaya mo bang bayaran kapag nagbago na yung situation mo? At may lesson din para sa mga investor. Kung may hawak ang stocks, REITs, bonds o anumang investment connected sa mga property sector, huwag nang tumingin sa magandang building na may mataas na sales. Tingnan yung balance sheet, magkano yung utang, magkano yung cash. Kaya ba nilang bayaran ng short-term obligation? Lumalaki ba ang debt faster than cash flow? Gaano sila ka-dependent sa bagong borrowing? Kasi pwedeng napakalaki ng kumpanya pero kapag sobrang laki rin ng leverage, siyempre sobrang fragile pa rin. At ito yung pinakamalaking lesson ng Evergrande. Hindi lahat ng malaking kumpanya ay safe. Hindi lahat ng sikat na developer ay immune sa crisis. Hindi lahat ng property na maganda sa brochure ay guaranteed investment. At hindi lahat ng malaking company ay ibig sabihin ay hindi na pwedeng bumagsak. Evergrande was once a dominant developer in China. Pero nang ma-pressure ang business model nito at lumitaw ang financial problem, ang epekto ay hindi lang ang kumpanya. Naapektuhan din ng mga buyers, creditors, investors at mas malawak na property market. Pero may good news din para sa mga Pilipinas. Hindi natin dapat tignan ng balitan to bilang guguho na din ng Pilipinas na Philippine real estate. Wala tayong sapat na basehan para sabihin yon. In fact, Philippine Housing Regulation continues to emphasize buyer protection, licensing and transparency. Noong 2026, DHSUD was also rolled out digitalization efforts para gawing mas transparent at efficient ang processing ng housing regulatory services. At ayon sa Colliers, may mga senyalis ng improved absorption, may mga senyalis ng improved absorption sa Metro Manila residential market noong late 2025 kahit na nanatiling mahalagang issue ang malaking inventory. So ang tamang approach ay hindi panic talaga, preparation. So kung buyer ka, anong dapat mo gawin? Una, check the license to sell. Pangalawa, research the developer. Pangatlo, visit the actual project. Pang-apat, basahin yung mga contract to sell, alamin yung mga total cost, hindi yun lang monthly payment. Huwag ilagay yung buong financial future mo sa isang property. Dahil ang bahay ay hindi lang investment, ito ay maaaring maging 20 to 30 years financial commitment. At kung may problema ang project, huwag agad manahimik. Kung hindi natutupad ng developer na obligations mo, may mga mechanism para humingi ng assistance sa DHSUD at mag-file ng complaint sa EDSA. Depende sa sitwasyon. Importante ang documentation, itago yung mga kontrata, mga resibo, official communication, payment records.
at anumang promises o representation na relevant sa transaction. Ang story ni Hui Kayan ay hindi simpleng story ng isang billionaire na nakulong. It's a lesson about what happens when growth, debt, and financial risk become too large. At para sa ordinaryong Pilipino, ang tanong ay hindi, may Evergrande ba tayo dito sa Pilipinas? Ang mas magandang tanong is kung magkaroon ng malaking property downturn, kaya ba ng developer na ininvestan ko? At bilang buyer, kapag kung may delay ang project, kaya ko ba yung financial impact? Bilang investor, naintindihan ko ba talaga kung saan ang gagaling yung return ng investment ko? Dahil ang pinaka-importanting lesson sa Evergrande ay simple. Hindi sapat na malaking kumpanya, kailangan financially sustainable ang company. At para sa akin, hindi sapat na maganda ang property. Kailangan alam natin kung sino ang developer, legal ba ang project, kaya ba nitong matapos ang pangako o kaya ba natin ang commitment. Kaya bago ka bumili ng bahay, kondo o kahit anong investment dahil lang sa magandang advertisement, research muna. Dahil kapag nagkamali ka sa 100 pesos na investment, baka maliit lang ang damage. Pero kapag nagkamali ka sa 3 million, 4 million o 5 million na property, maaaring dalhin mo ang consequences sa loob ng maraming taon. At yun ang dahilan kung bakit ang Evergrande story hindi lang tungkol sa China. Lesson din ito para sa Pilipinas. So, yun lang, no. Maraming salamat sa inyo lahat, sa ating ma'am sir dyan. Thank you so much sa inyo. Saludo sa inyo. At syempre, makita-kita na tayo sa arena. Game on!